Hello guys! For today's video, tuturuan ko naman kayo about angle pairs, linear pairs, and vertical angles. So, let's start. So, find the measure of the angles given the following conditions. So, first condition, if angle 2 is equals to 113 degrees, find angle 1, angle 3, and angle 4. Okay, so given natin is angle 2, 113 degrees. So, ito daw is 113 degrees. Ngayon, pinapahanap angle 1, angle 3, and angle 4. Una, hahanapin natin tong angle 1. Pero paano natin malalaman yan? Ang given lang natin angle 2. Paano natin sosolve yun, di ba? So, doon na papasok yung linear pairs or yung linear angles natin. So, ano ba sinasabi pag linear angles? Ano bang tinutukoy nun? Anong kinalaman nun para mahanap natin yung angle 1? So, okay, discuss natin, no? Ang tinutukoy lang naman pag linear angles is ito daw yung angle sa isang straight line. So, ibig sabihin, meron kang straight line, may nag-intersect lang dun na another line, nakabuo ka ng dalawang angle, which is ang tinatawag nga na linear angle. So, dito, given mo, angle 2, linear angle niya, yung angle 1. Okay? Dahil, yung line CD natin is nag-intersect dun yung line AB. So, yung isang line, ang katumbas kasi niyan, 180 degrees eh. Okay, isang line natin, tatandaan nyo, 180 degrees yan pag line na siya. So, hinati siya nung line AB. So, ibig sabihin, yung 180 nahati sa dalawang angle, which is yun yung tinatawag nating linear angle. So, paano natin nahanapin yung angle 1 given yung angle 2 na 113 degrees? Okay, by definition uli, ang linear angle is dalawang angle siya na ang total nila or ang sum nila is 180 degrees. Okay? Dahil line is 180 degrees. So, to find angle 1, ang gagawin lang natin dyan basically is yung 113 degrees, ima-minus lang natin sa 180 degrees. Dahil linear nga sila eh. Kailangan equal to 180 sila para masabi nating linear angle silang dalawa. So, solve natin. We have 180 minus 113. Okay. Solve natin. So, 0 minus 3. So, cannot be. Borrow 1 tayo dito. 8 magiging 7. 0 magiging 10. So, 10 minus 3. We have 7. 7 minus 1. We have 6. And basically, 1 minus 1 is 0. So, 180 minus 113 is 67. So, ayun. Ibig sabihin, yung 67, yun yung angle 1 natin. Yung measure ng angle 1 natin. So, now, nahanap na natin na angle 1 is equals to 67 degrees. So, yun, meron na tayong angle 1. Ang natitira na lang sa atin ay angle 3 and angle 4. So, ngayon, ito naman, angle 3 naman yung hinahanap. Meron ka ng angle 2 given. Angle 1, na-solve natin 67 degrees. Eh, paano naman yung angle 3? Paano naman natin malalaman yun? Okay, one solution is pwede ka uling mag-linear angle, which is yung angle 2 and angle 3, linear angle sila. As you can see, nasa line, line AB, may nag-intersect lang na line CD, kaya nabuo yung angle 2 and angle 3. Pero ang pinakamadaling gawin dyan, dahil meron na tayong angle 1 na 67 degrees, dyan napapasok yung vertical angles na tinatawag natin. So, ano ba yung tinutukoy pag vertical angle? So, basically, papadaliin natin, pag sinabi nating vertical angle, yung opposite angle daw ay congruent. Ibig sabihin, opposite angles are always equal to one another. Eh, ano ba yung opposite ng angle 3? Ito, angle 3 natin. Ito eh. Oh. Ano opposite ng angle 3? Opposite, angle 1.
So, yan yung vertical niya. So, angle 3 is vertical to angle 1. So, anong sinasabi nun? I-apply natin yung same condition dun sa sinabi kong vertical angle. So, by that, angle 3 is equal to angle 1. So, lagay natin, no? Angle 3 is equals, and angle 3 is equals to angle 1. Dahil vertical angle sila. Opposite angles or vertical angles are always congruent or always equal to one another. So by that, kung ano yung angle 1 natin, yun din yung angle 3. So ngayon, meron na tayong angle 3, which is 67 degrees din. Dahil vertical angle sila nung angle 1. So last is yung ating angle 4. Yun na lang yung nawawala natin. Ngayon, to find angle 4, which is eto, gagamitin natin uli yung concept ng vertical angle. Which is, ang vertical ng angle 4, eto, ayan, eto, is yung angle to natin. Yung angle to given naman siya. So, ibig sabihin, angle 4 is equals to angle 2. Dahil vertical angle sila. Opposite angle sila. So, by that, yung angle 4 is equals to angle 2. So, kung ano yung angle 2 natin, yun din yung angle 4. So, basically, angle 4 is equals to angle 2 natin, which is 113 degrees. So, ayan, malinaw ba yun kung ano yung linear angle at saka vertical angle? Okay. Dumako naman tayo sa ating second example. Okay, again, find the measure of the angles given the following conditions. So we have, if angle 3 is equals to 68 degrees, find angle 1, angle 2, and angle 4. So label muna natin. Okay? So, label muna natin, no? So, angle 3 daw, which is eto, is 68 degrees. Yan, 68 degrees daw siya. Ngayon ang pinapahanap, angle 1, angle 2, and angle 4. Ngayon, gagamitin uli natin yung concept ng linear angles at vertical angles. So, angle 1. Ito yung ating angle 1. Lagyan natin ng question mark para alam nyo kung ano yung titignan natin, ano yung reference point natin. So, as you can see, angle 3 and angle 1, opposite sila sa isa't isa. So, vertical angle, no? Pwede nating gamitin yung concept ng vertical angle, which states that, sinasabi dito, na vertical angle or opposite angles are congruent or equal to each other. So, basically, by that definition, yung angle 3 daw is equals to angle 1. So, kung ganun, meron na agad tayo angle 1. Nahanap na natin yung angle 1 natin, which is angle 1 is also equals to 68 degrees. Okay? By vertical angles. Okay na? Equal sila eh. Yun lang naman ang kailangan nating tandaan doon. Equal sila pag opposite or pag vertical sila. Okay? Now, meron pa tayong angle 2 and angle 4. Asan ba yung angle 2 natin? Ito. Okay, question mark lang uli. Yan yung angle 2 rather. Yung angle 2 natin. Ngayon, given yung angle 3 na 68 degrees, pinapahanap yung angle 2. As you can see, pag tinignan mo, linear angle sila. Nasa isang line lang sila, which is line AB, na hinati lang nung line CD. So by that, ibig sabihin, yung angle 2 and angle 3, pag pinag-add mo, 180 degrees sila. Dahil line. Ulitin ko, ang line, 180 degrees sila. Or siya, rather, yung line. Okay, tatandaan nyo yun ha. Dahil mahalagang concept yun sa linear angle natin. And mapag-aaralan nyo pa yun or madadaanan nyo pa yun sa mga susunod na lesson. Okay? So by that, kung 180 yung total nila, yung angle 3 mo, 68,
para mahanap natin yung angle 2 mo, magma-minus lang ulit tayo. Ano yung ma-minus natin? 180 minus 68. So, okay, minus natin. 180 minus 68. Ayan. So, 0, borrow 1 tayo sa 8, 7 na lang to. 0, magiging 10. So, 10 minus 8 is 2. 7 minus 6 is 1. So, yung 1, bring down lang natin. So, meron tayo 112. So, ibig sabihin, yung angle 2 natin is 112 degrees. So, ayun, nahanap na natin yung angle 2 natin by just subtracting lang using yung linear angle natin kung tawagin. So, lagay natin. Angle 2 is equals to 112 degrees. So, yeah, may angle 2 na rin tayo. Angle 4 na lang, which is ito. Yan, angle 4. Siya na lang yung hindi natin nahanap eh. Titingnan uli natin, given natin. Pwede natin gamitin siguro dyan yung vertical angle natin. Bakit? Tingnan natin. Yung angle 4 na hinahanap natin, ang vertical angle niya, yung angle 2. And, as stated earlier, sinabi natin kanina, ang vertical angle, lagi silang equal or congruent to each other. Yung angle 2, na-compute na natin na-solve na natin yan eh. So, by that, we can write here na angle 2 is equals to angle 4 dahil vertical angle sila. So, since equal sila, pwede na nating isulat yung angle 4. Nahanap na agad natin, equal lang sila ng angle 2 eh. May angle 2 na tayo. So, angle 4 is also 112 degrees. Ayan. Okay na, nahanap na natin yung tatlong angle na pinapahanap. So, okay na agad yun. So, yun lang yung tatandaan natin, linear angle and vertical angle. Either of the two, ma-apply nyo siya. Pero, para sa akin, mas madali yung concept ng vertical angle dahil equal lang naman opposite to each other, or vertical kung tawagin, equal na agad sila. Unlike pag linear angle kasi, magsusubtract ka pa eh. So, kung meron ka naman ng opposite to each other na yung hinahanap, and yung other side, or yung other angle is given na, or na-solve mo na, so mag-vertical angle ka na lang, which is equal lang sila. So, yun, maliwanag ba yan? Okay. For our third example, so, ang gagawin natin dito, para makita natin kung talagang naintindihan nyo yung first and second example na diniscuss natin kanina, no? Sagutan nyo siya ngayon, gamit lang yung itinuro ko kanina. Kasi masasagutan nyo naman siya eh. Kung naintindihan nyo yung tinuro ko kanina. Kung medyo nalilito pa, pwede nyong balikan uli yun, yung dalawang example natin, para masagutan nyo tong ating third and final example, or yung third condition natin. And, comment nyo uli sa ating chat box yung sagot nyo for this condition. No? Comment nyo yung angle 1, angle 2, and angle 3 na pinapahanap. So, doon na rin nagtatapos yung ating lesson for today, which is angle pairs, linear angles, and vertical angles. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa ating inaral ngayong araw. And kung meron pa kayong katanungan o medyo nalilito pa, kindly comment down sa ating chat box kung ano yung inyong katanungan at pag-uusapan natin sa mga susunod na araw nang sa gayon ay malinawan kayo. Okay? Yun lamang at maraming salamat sa panonood.